Dapat magsaya tayo kasi today is the day that we commemorate pagsisimula pa ng church. Ito yung, hindi ito yung eksaktong araw, but it was on a day like this. Para siyang, yun po yung araw ng gesta ng Pentecost nung sa Jerusalem. And we will learn po later more about that story. Pero yung pong mga pangyayari po sa Pentecost is actually connected dun sa mga nangyari more than 1,000 years prior sa kwento po ni Ruth. So, balikan nyo yung Book of Ruth. It's the greatest love story in the Bible. Usually kasi tinitingnan natin ang Book of Ruth as a love story. Pero it's more than that. It's more than that. It's a love story. Actually, the love story of God. Yung pagmamahal niya sa atin that spans generations. And sa araw po na ito, ating pong inaalala na yung pagmamahal ng Panginoon culminated in the formation of the church. Ito yung araw na isipin natin, bakit ba natin ginagawa ito? Bakit kailangan may special Sunday? Bakit may special Sunday? Last week may kain na tayo. Di ba? So, porket gano'n, di ba? Pero, ayun, tingnan natin kung ano ba yung connection ng lahat ng mga bagay sa Bible. Sa araw nito, ginugunita natin yung fulfillment ng promise ng Diyos, which was actually first revealed in the Book of Ruth. Yung promise na yon, you will see in Ruth chapter 4, sila po yung naging, spoiler alert, babasahin niyo po si Ruth at yung kanyang naging kasawa, si Boaz, sila po ang naging ninuno. I think si Boaz, si Obed, si Jesse. So basically, lolo sa talampakan na siguro. Malayo medyo malayo Sila yung naging lolo ni David, Haring David. And we all know na simula kay Haring David ay doon nagmula si Jesus. Yung ating pong sinasamba ngayon at ang dahilan ng ating pong pagtitipon ngayon. On the day of Pentecost, fast forward 1,000 years later, sa Acts chapter 2, Pentecost again sa harvest season. Diba? Nung binasa natin kanina, nung time, nung love story ni Ruth at ni Boaz, it was the start of the barley harvest. Pentecost is the start of the barley and the wheat harvest sa Israel. And on that day, that single day, na hindi pa din actually na-replicate until today, 3,000 believers on one single day. Dahil sa isang sermon ni Peter, 3,000 men pa lang, hindi pa binibilang din mga babae. And I long for the day na yung mga kapitbahay natin, yung mga kamag-anak natin would say na, uy, sama nga ako sa inyo sa church. Turo mo sa akin kung gusto kong malaman ng tungkol kay Jesus. Gusto kong malaman ng tungkol dyan sa Jesus na wini-worship mo every Sunday. So, ayan, ating po pag-aaral po today is the way of worship. Para saan ba ang worship? Diba? Bakit siya important sa atin? Bakit natin ito ginagawa on a Sunday? Especially sa ganito klaseng Sunday na makulimlim, diba? Sarap magsuot ng sweater. Diba? Sarap magsuot ng sweater. Tapos nung ka lang sa bahay. Diba? Nasa bahay ka, naka-sweater ka pa. Diba? Why is worship important for us? So, Psalm 119, 105 to 112 is the 14th stanza, 14 of 22 ng Psalm 119. So, sige po, tignan po natin. This stanza is brought to you by the letter Nun. Yung Nun, hindi siya yung lumapit ka dyan, Nun. Hindi siya gano'n
So, Nun is, yun nga, 14th letter of the Hebrew alphabet. In pictograph form, mukha siyang toge, actually. In Aramaic, Nun means fish. So, ano pong connect nito sa pag-aaral natin? Fish was the symbol for Jesus by the early Christians. And familiar tayo dito kasi nakikita natin nakapikit sa mga sasakyan natin, nakapikit sa mga bahay natin. Tapos may nakasulat na IXTHUS or ictus, which is actually the Greek word for fish. So, punta ka kay Ate Chrissy. Ate Chrissy, kamusta ang ictus mo? Fresh pa ang ictus mo? Sorry. Humihinga pa. Di ba? Humihinga pa. Tilapia pala. I know Greek. I know Greek, I know Hebrew. Ate Christy, kamusta ang Nun mo? Ictus was actually believed to be an acronym. Sabi, Yesu, Cristo, Theos, Huios, Soter, or Jesus Christ, the Son of God. Kaya yung mga unang Kristiyano, nung time na yun, dahil na pina-persecute sila, hindi nila pwedeng outright na ipakita yung kanilang faith. Dahil pwede natin kamatayan eh. So, ang simbolo para, Kristiyano ka ba? Mag-drawing ka ng isda. Dahil ko pala nag-order ka naman ng isda. Pero, ayun. Yun yung way ng kanilang communication na kung paano nagkakatagpo-tagpo ang mga Kristiyano noong time ng matinding persecution. In the Bible, the letter or the word Nun is first mentioned sa Exodus chapter 33:11. Ito yung entrance ni Joshua sa eksena. Pinakilala siya as the eventual successor to Moses, di ba? And dati medyo na sino sa Bible yung walang magulang. So syempre sasabihin mo, kasi God. Hindi, mali. Joshua son of Nun. Wala kasi siya Pero actually, ang tamang basa dyan, Nun. Joshua son of Nun. Okay? So si Joshua, he is actually a reference to Jesus. Tignan niyo yung mga pagkakakonnection ha. Joshua sounds like Yeshua. Yeshua is yung Hebrew, yung actual na name ni Jesus, and ang meaning nun is the Lord saves. The Lord saves, di ba? So, kung gusto nyo pakalanin yung mga magiging anak nila ng Joshua, maganda yun. Actually, maganda yung ibig sabihin ng pangalan na yun. The Lord saves. The Lord saves. So, alam natin na si Joshua, siya yung nag-lead ng Israelites into the Promised Land. And Jesus is also leading us to the Promised Land ng procession ng Panginoon. Yung gematria, hindi ko masyadong yan. But, just for, para alam po natin, gematria po ng Nun is the number 50, which represents freedom and fullness of life. In Israelite or in Jewish tradition, Shavuot is counted 50 days from the Exodus, yung paglabas nila to Egypt until yung pagbibigay sa kanila ng law sa Mount Sinai. So yun. And then, we count 50 years for a Jubilee year. And 50 years is considered the age of wisdom. Bakit ang presidente natin ay hindi mo pwedeng i-boto yung mga magagaling na mayor na bata na sinasabi na tumakbo ko ng presidente kasi hindi ko sila pwede. Ang age of wisdom na tinatawag ko is 50 years. So, ayan. So, si Ate Puri, ayan. Nasa age of wisdom na siya. Ayan. Pero hindi pa siya mukhang 50. Okay, so sige po. Next. Para po sa ating pag-aaral po for today, what is worship? Diba? Ano ba ang worship? Bakit siya importante sa atin? Bakit kailangan natin gumising sa ganitong klaseng araw para lang magtipon-tipon? Bakit kailangan i-commemorate itong Pentecost? Hindi naman tayo Pentecost. Diba? Bakit kailangan natin siyang gunitain? Diba? Sa ating pong pag-aaral on the way of praise, excuse me, natutunan natin that worship defines our relationship with God. Diba? Ano ba ang pinagkaiba ng praise at ng worship? Praise is yung kinikilala natin yung attributes of God. Kinikilala natin kung ano ba yung kanyang mga katangian. Pinupuri natin, di ba? Worship defines our relationship with God. So, ang praise is actually part of worship.
So, paano natin pinapahalagahan yung ating pong relasyon sa ating pong Diyos? Paano natin kinikilala yung kanyang authority sa ating pong mga buhay? How we express our recognition? And how do we respect that authority over us? Diba? Kasi sa atin, ang worship, marami sa ating mga Pilipino, diba? Pinagmamalaki natin that we are the only Christian nation in Asia. We define our worship by saying na, oh, simba ka na ba? Diba? Kahit na patapos na yung homily, tapos ang naabutan mo na lang and say, give the sign of peace. Tapos yun na, nag-prayer na, tapos humayong kayo. Tapos ang isip natin, nagsimba na ako. Kahit na nandun ka lang sa labas, kahit nandun ka lang sa parking lot ng church, inisip natin na, ay, nagsimba ako. Diba? Pero, ganun ba talaga ang pagsamba? May difference po yung sumimba sa pagsamba. Actually, hindi lang po ito nangyayari doon sa mga malalaking churches. As your pastor, I have to say that it also happens to us. Pasensya na po. Pasensya na po. Hindi ko na nga minsan alam kung anong oras yung nilalagay ko natin sa cart natin. Diba? Kasi 9:30, pero anong oras na tayo nakapagsimula? Diba? And it shows, naiintindihan ko naman po that we come from different contexts po sa ating mga bahay. Diba? But we need to bigyan po natin ng pagpapahalaga yung ating pong relasyon po sa Panginoon. Na kung ayaw natin na nalilate sa trabaho, ayaw natin na nalilate sa school, ayaw natin na nalilate sa mga ganung appointments, diba? Our meeting with God on a Sunday is also important. It's also important. So, ano yung dapat nating malaman at matutunan tungkol sa pagsamba? Yung pag-worship. Ano yung dapat magbago sa pananaw at pagkilos natin bilang mga nag-worship at sumusunod kay Christ? So, una, we worship God by reading about Him in His Word. Ito pong Psalm 119:1-5. It's one of the first verses na memorize ko po nung ako ay bata pa. Nung ako ay bata pa. So, parang ang tagal-tagal na nun. Diba? Pero bakit kinumpara ang salita ng Diyos sa ilaw? Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, sa previous po na pag-aaral po natin, I think, tinuro po ito ni Pastor Choi, may difference, especially sa kultura ng mga Israelites, ng mga Hebrews, yung light, tsaka darkness. Kasi sa atin, uy, gabi na, pwede na tayo matulog. Yun din natin eh. Well, oo naman. Nighttime darkness is about rest and looking forward to a new day. Pero, usually, ang darkness represents, especially in the Bible, darkness represents uncertainty. Yung mga bagay na hindi natin gusto mangyari sa buhay. Problema, utang, due date, ayan, yung mga ganyan. Yun yung mga ayaw natin na mangyari na dumadating sa ating buhay. And the light helps us to find our way in the darkness. So yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng alinlangan, kailangan natin ng ilaw to make sense. Para maintindihan natin itong mga bagay na ito. So, ang sinasabi dito po ng psalmist is that yung salita ng Diyos, yung ilaw, na nagbibigay po ng direction sa atin, sa gitna ng mga uncertainty natin sa buhay. So, when we read and study the Bible, mas nakikilala natin ang Diyos. Mas nakikita natin ano ba ang nasa puso ng Panginoon. Mas nakikita natin kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. Isa sa mga paboritong verse ng mga Kristiyano is Psalm 37, verse 4, tama ba? Sinabi na, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Pero, nami-miss out natin doon that when we delight ourselves in the Lord, ibig sabihin, yung mga gusto ng Panginoon, yun yung dapat i-adapt natin. Hindi yung, kasi nandun tayo masyado doon sa, and He will give you the desires of your heart. Lord, gusto ko to, ayan, gusto ko yan. Gusto ko ng jowa, ayan, gusto ko ng magandang phone, yan. Nandun tayo lahat sa gusto natin. Pero we miss out on the point na kailangan, bago ibigay ng Panginoon yung desire ng puso natin, i-align natin yung desire natin sa gusto ng Panginoon. And that happens when we read about Him in His Word. When we worship God by reading His Word.
Bakit hindi kinumpare ng psalmist yung Word of God sa flashlight? Diba? Yung mga flashlight ngayon. Kaya yung isa sa mga kinaiinis ako bilang isang driver, yung kasalubong mo na naka-LED na, tapos naka-high beam pa. Talagang sisilawin mo talaga ako, di ba? Bakit hindi yun? Bakit hindi yun? Well, bukod sa nung time na yun, wala pang ganong klaseng kaliwanag na headlights. Di ba? Ang mga lampara nung time po, nung Psalm 119, para siyang ganyan, yung genie sa Aladdin. Tapos yung spout niya, nandun lang yung apoy. So basically, yung ilaw niya is enough for one step at a time. Step by the step, sabi nga natin. I-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa atin sa bawat araw. Kasi kung i-reveal lahat ng Panginoon ng isang bagsakan lang, ay siya, mababaliw po tayo. Hindi natin kakayanin lahat. It's like teaching yung isang langgam ng quantum physics. Turuan mo siya, try niya. Baka marunong siya, diba? Theory of relativity. Hindi niya magigets yun. Kasi kung alam na natin yung future at lahat-lahat ang tungkol sa Diyos, actually yung puso natin mas lalayo sa Diyos. Kasi kampante na tayo na, alam na natin si God, bibigyan niya sa akin yung ganyan. So, for sure, makalimutan natin siya. Take for example, ito pong story ni Ruth. Sabi po dito sa Ruth chapter 3 verse 9. Ito yung eksena ng, nagkatagpo na sila dun sa threshing floor. Tapos, nagising si Boaz, pagtingin niya, may babae sa paanan ko. Tapos, tinanong niya, who are you? And she answered, I am Ruth, your servant. Spread your wings over your servant, for you are a redeemer. Ano ba yung ibig sabihin ng napaan? Siguro like musical pa sila. Spread your wings over. Hindi po. Spread your wings over your servant is a declaration of submission. Sinasabi ni Ruth na nagpapasaklaw ako sa iyo dahil kinikilala ko na ikaw magliligtas sa amin. Saan sila ililigtas? Diba? Mula sa tiyak na kamatayan. Diba? Natutunan po natin, kapag ikaw ay isang balo, sa panahon na ito, you're actually sentenced to a slow death. So, slow death. Kasi wala kang kabuhayan, walang bubuhay sa iyo. Diba? Women are considered property. So, when you say na you are a redeemer, sinasabi dito ni Ruth na ikaw yung kaligtasan. Ikaw yung kaligtasan ko. Basahin niyo po sa chapter 4 kung paano nangyari yan, yung mga legal terms na yan ng redeemer. Pero, usually kasi, yun nga, nabanggit ko kanina, na yung story ni Ruth at ni Boaz, we look at it as a love story. Diba? Gusto ko maging Boaz. Diba? Pag lalaki ka, gusto mo maging Boaz. Kapag babae ka, gusto mo maging Ruth. Diba? Tinuturo nga minsan sa, kung hindi ako nagkakamali, there was one Sunday school na natin po, nung ako pa yung teenager, na kung ikaw ay isang babae, single na babae, maging Ruth ka, kailangan masipag ka, diba? Maalalahanin ka sa future na bilan mo, Tita, gusto mo ba ng kape? Diba? So, tinuturo yun sa church. Maalalahanin ka sa future bilan mo, diba? Tapos, ang hahanapin mo is katulad ng isang Boaz. Ano ba yung description ni Boaz dito? Hindi but most of it was implied. Dahil nagtatrabaho siya sa bukid, he was probably tall, dark, and handsome. Siyempre, trabaho sa bukid, di ba? Matipuno, masipag, caring sa babae, mature. Pero, ang isang detalye na namimiss ng marami, actually si Boaz medyo masyonda na. Mas matanda siya. Malaki yung age gap nila ni Ruth. Kaya nga, touch na touch siya ang kuya mo. Anong sinabi niya? Buti na lang akong pinili mo. Actually, nandun sa text, medyo tinagalog ko na lang, temporize ko para po sa atin. Sinabi ni Boaz, hindi ka naghabol sa mga mas bata, mga ka-age mo. Pero pinili mo. Diba? So, diba? Pero, hindi lang siya natatapos sa ganon. Hindi natatapos ang storya ni Ruth at ni Boaz sa ganon. Si Boaz is actually a picture of Jesus Christ. Redeemer. Yung taga-tubos, tagapagtubos.
Bakit sila kailangan tubusin? Kasi meron isang mag-anak na mas malapit sa kanila, mas malapit. Okay? So, pag tinubos sila, ibig sabihin, kukunin nung anak na yun yung rights sa property ni Elimelech, yung lupain niya. Bakit importante na matubos yung lupain niya yun? Remember, at the start of chapter 1, binenta nila yung kanilang lupa at the height ng tagputom. Umalis sila, naging OFW sa Moab, thinking na mas maginhawa ang buhay doon. Pero namatay. Namatay ang kanyang mga mag-aasawa, di ba? Tsaka yung dalawang anak. So, hindi lang dahil property po. But remember that in the Bible, land signifies God's promise. Hindi siya tinawag ng promised land for nothing. Okay? Yung lupain na yun is simbolo na ilalagay ko kayo dito, layunin ng Diyos na dito kayo lumago, dito kayo magkaroon ng mga pamilya, at manatili kayo dito for many years. At yun ang gusto po ng Panginoon po sa atin, na hindi man tayo magkaroon po ng lupa, but we find our eternal rest in Him. Yun po yung eternal promised land na pinapangako po sa atin ng Panginoon. Now, itong taga-tubos na ito, kailangan niyang bilhin yung lupa ni Elimelech. Tapos, dahil bibili niya yung property ni Elimelech, siya yung magiging asawa ni Ruth. Yung natitirang kamag-anak na dahil siya ay widow, obligasyon niya, responsibilidad niya na bigyan si Ruth ng isang anak, preferably lalaki. Ang problema, kapag meron kang isa pang lalaki na anak, yung hatian ng mana, medyo magkakagulo. So, itong naunang lalaking ito, naunang kamag-anak, medyo practical siya. Siguro nakaset na yung mga pamana niya para sa kanyang anak. Sabi niya, pass na lang muna ako. So dahil si Boaz, wala siyang anak, diba? Siya yung nanalo. Yeah, so, yun yung implications po ng isang Redeemer. And si Jesus as our Redeemer, tinutubos niya po tayo mula sa kasalanan. Mula sa kasalanan na binana po natin. Taglay natin. Simula nang tayo po ay pinanganak dahil kay Adam and Eve. We have that, yung pong nasa DNA po natin na tayo po ay makasalanan. As a Redeemer, tinubos din po tayo mula sa sure na kamatayan. So, ang isang Kristiyano po ngayon, ang kamatayan is no longer the end of itself. But rather, death is a new chapter. Yung pagtatapos ng chapter natin dito, ng buhay natin dito sa lupa, at pagsisimula ng ating pong buhay kasama po ang Panginoon. So, in the way na tinubos ni Boaz, si Ruth, mula sa pagkakautang, kawalan ng hope, binigyan sila ng purpose ng buhay, hindi ba ganito rin ang ginawa ni Cristo para po sa atin? Diba? Yung love story ni Ruth at Boaz is actually a love story of God's love for us. God so loved the world, He gave His only begotten Son para po sa atin. And that while we were still sinners, Christ died for us. Hindi natin makikita yung mga ganitong larawan ng pagmamahal ng Diyos sa atin kung hindi natin binabasa yung ating buhay. Diba? We miss out on these details, we miss out on these things kung hindi natin siya binabasa. And when we see these details, ang dapat na response natin is that we worship God. We worship God. Kung gusto po natin sambahin po ang ating pong Panginoon, to follow the way of worship, let us commit to read our Bible. Hindi man every day, but set a time, set a regular time para po mas maintindihan po natin ang Panginoong Diyos. Para sa mga nagjojowa dyan. Mga nagjojowa, oo. Di ba kapag meron kang jowa, jowa talaga eh, no? Jowa. Yung first time, para sa mga married, yung first time na nakilala mo, si Sweetie, sorry, wala akong ibang word, but nakilala mo si Sweetheart, di ba? Di ba, you spend time knowing each other, di ba? You spend time na, kaya nga yung magastos mag-date eh. Lalo na pagkasama pa yung mga kapatid. Di ba? Di ba? Oo. Tapos ang gusto pa nila dun sa mamahalin. Kaya talaga mag-ipon kayo
budget. May Bago hugot kayo ka, mag-date kuya. na ganyan. May hugot ka ba? Oo. May hugot. So, kumbaga, itong mga bagay nito, pinaglalaanan natin ng oras para kilalanin natin, di ba? Yung mahal mong tao mahal mo siya. So, kilalanin mo siya. So, kung mahal po natin ang ating pong Diyos, kinikilala ba natin siya? Diba? So, if we want to know more about God, and we want to understand Him and to worship Him, we must commit to reading His Word. Sinabi din sa Psalm 119, verse 1 to 6, I have sworn an oath and confirmed it to keep your righteous rules. Hindi lang ito na promise, but it's a commitment na ilalaban mo siya talaga. Ilalaban mo na, ay, hindi ako nakapagbasa ng alam. Bukas magbabasa ako ulit. Or, hindi ka nakapagbasa this week, magsiset ka ng time para talaga magbasa ka ng salita ng Diyos. Kung wala kang oras gawin ito araw-araw, make time once a week, aside from Sundays. So, hindi lang Sunday, sana natin binubuksan yung ating mga Bible. Kung meron po kayong pagkakataon na sumama sa mga Bible study, sumama po kayo. Sumama po kayo. Yes, ang saya. Ang saya? Oo. Ang saya kasi maraming pagkakain. Hindi. Actually, natutuwa po ako dun sa yung hearing yung mga bagay po na yung mga realizations ko dito. Tuwa-tuwa po ako dun sa na o nga naman kung hindi nilikha ng Panginoon ang bukas, di ba? Ano na? Di natapos na yung kwento noon pa. Pero nilikha ng Panginoon ang bukas to give us second chances, diba? To give us time, di ba? Time is a gift mula po sa Panginoon. Kaya sulitin po natin ang oras. Kailangan ko pong sabihin na itong generation po nito, actually, napakaraming access to apps and resources para lalong maintindihan ng Bible. And yet, we see so many people turning away from God. Nakakalungkot. Mahirap talaga kapag kinukuha mo ang pagkakakilala mo at pagkakalam mo tungkol sa Diyos mula sa TikTok, mula sa YouTube. Diba? Ang pakadaming meron po akong isang kaibigan, nagbabatuhan po kami. Would you believe, meron pong isang nag-post po siya sa TikTok, tapos sabi niya, I am a witch for Jesus. Diba, witch? So, mambabarang, in other words. Tapos naniniwala siya kay Jesus. Diba? Blows my mind. Paano mo pinagsasabay? Diba? Witchcraft is sa demonyo yan. It's black arts. Pero sinasabi niya na nag-aalay siya ng mga ganitong Tapos na-realize ko na wala din pala siya actually pinagkaiba sa mga albularyo sa atin, mga faith healer sa atin. Syncretismo, di ba? So, ang challenge po para sa atin, especially sa generation po na ngayon yung mga bata, ang hirap siguro sa mga bata na basahin nila ito. If you see your children na hindi po sila mahawak po ng mga libro, hanggat maaga pa, turuan niyo po sila na magbasa ng libro. Kasi if we do not teach our children to read, we are raising up a generation who will fall away from God. Although may Bible na digital, pero iba pa din po when you hold the Word of God in your hands. Ang challenge para po sa atin is ituro sa ating mga anak ang pagsunod at pagpapahalaga sa Diyos sa Kanyang salita. Yung generation po natin ngayon ng mga bata, kanina, nakapila po dito, bilangin nyo na po, in 2 to 3 years, nasa youth na po yung mga yan. Sa youth na mga yan, siksikan na kayo. Magsisiksikan na kayo sa youth, di ba? They will be making decisions on their own. Yung iba sa kanila, maaaring heartbreak. Maaaring yung iba sa kanila, yes, sumakses, di ba? Pero nakikita ba nila sa atin yung pagmamahal natin kay Kristo? Importante na nakikita po nila sa atin yung pagmamahal natin sa Diyos at sa Kanyang salita. Because if they do not see us reading the Bible, how can we expect them to read? Kung hindi nila nakikita yun sa atin, huwag natin i-expect sila to love and to follow Christ. They are our responsibility. Pinagkatiwala po sila sa atin mula Panginoon.
Remember that responsibility hindi lang sa Sunday school, diba? Kundi sa ating pong mga parents. We are accountable to God kung hindi natin gagawin ang responsibility ko ito. So if we want to follow the way of worship, sinabi dyan, let's commit to keep yung righteous rules po ng ating pong Diyos and to teach that sa ating pong mga anak. Siguraduhin natin na ipasa natin sa mga anak natin, sa mga kabataan natin, para mapanghawakan din nila yung pag-asa na meron po tayo kay Kristo. Pangalawa po, we worship God in the hard times. Ito yung mahirap po tanggapin, pero alam po natin ito, di ba? Dito po sa original na Hebrew, ito pong line na, I am severely afflicted. Sinabi po dito, kung itatranslate natin siya from Hebrew, ang literal translation niya is, I am afflicted very, very much. So, hindi na siya, Lord, nahihirapan ako. Pero kundi, Lord, hirap na ako. Talagang excited. So, tinranslate na I am severely afflicted. Hindi natin masyado na pero when we see it here na, okay. Pasan niya ang daigdig. Sabi na natin. And one of the things na actually, na pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, and misteryo pa rin sa akin. Sometimes, some of the most heartfelt worship na nangyayari kapag meron tayong pinagdadaanan. Diba? Yung tipong umiiyak ka. Yung umiiyak ka, dumudulog ka talaga sa Panginoon na, Lord, diba? Anong gagawin ko? Diba? Ito yung mga pagkakataon na sobrang lalim ng panalangin namin. Expectant tayo kung ano ang gagawin ng Panginoon sa ating puso. And maraming mga Kristyano actually, ina-equate yung pagmamahal ng Diyos sa maginhawang buhay. Kapag naghihirap ka, nangyari, break kayo ng jowa mo, ganyan. Wala kang pera sa bangko, pagtingin mo doon sa Gcash mo, zero balance. Di ba? Maraming mga Kristyano naniniwala na, hindi na ako love ni God. Pero ang pagmamahal ko ng Panginoon, hindi doon nakasalalay. Sabi nga dito ni Paul, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ito yung, meron po siyang pinagdadaanan, yung tinawag niyang tinik sa laman. Hindi natin alam kung ano yun. It may be a physical sickness. Sabi ng ibang mga commentators, lumalabo na daw yung mata ni Paul. Kasi nung sinabi niya na, tingnan niyo, lalaki ng mga sulat ko. Kasi hindi niya matindi na yung astigmatism niya. Ayan, sinasabi ng iba na maaaring may temptation daw na pinagdadaanan si Paul. Whatever that is. Nanalangin si Paul na, Lord, please help me, tanggalin niyo po. Tanggalin niyo po sa akin. 3 times po siyang nanalangin. But sinabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Madalas kasi when everything is going all right, ang saya-saya ng buhay, madalas nangyayari po sa atin, nagiging confident po tayo. Nagiging mayabang tayo sa hati ng Diyos. Kaya, ito yung mga pagkakataon na tayo po ay hinahumble po ng ating po Panginoon para tayo po ay magdepende sa Kanya. Para tayo po ay kilalanin siya na ang ating pong kalakasan sa Kanya lang po nagmumula. Actually, hindi lang si Paul eh. Na nga si Kristo mismo. Jesus Christ, anak na mismo ng Diyos. May likha ng lahat. Siya yung may karapatan sa lahat ng ito. Bakit siya naghihirap? Diba? Sinabi ng Panginoong Jesus, Ama, kung pwede pass na lang. Diba? Pero biglang sinabi kumabig, but not my will, but yours be done. Diba? Dahil sa ating pong paghihirap, ginagamit ito ng Diyos para ipakita yung kanyang grasya, kabutihan. Hindi ibig sabihin na kapag Kristyano tayo, dapat manatili na lang tayong mahirap. May mga kwento po na sa isang church, yung isang church member, nandun siya dun sa bungad, sa pinto, tapos nakahiga lang siyang ganun. Tapos nung sinabihan siya ng pastor, bakit ka nandyan kapatid? Sabi niya, ano ako, I am a rug. Isa akong rug, daanan niyo ako. Dahil kailangan maging mababa ako sa harap ng Panginoon. Kaya daanan niyo ako, punasan niyo ako ng lahat ng dumi sa inyong mga sapatos. Ha? Bakit mo gagawin yun? Diba? Kasi may feeling tayo na minsan yung ginawa ni Jesus hindi sapat. Diba? Yung mga ganong klaseng mga display,
ng piety, yung pag-display ng yun nga, yung pagpapakita ng, sabi yung pagpapakumbaba sa harap ng hindi yun yung kailangan po sa atin po ng Panginoon. Diba? Hindi kailangan ng Panginoon Jesus na gawin mo yun, na pahirapan mo yung sarili mo. Okay? So, may mga Kristyano na nagsasabi na, okay na ako, dito lang ako sa mahirap ng buhay. Kasi, my power is made perfect in weakness. Hindi yun yung ibig mo sabihin. Tayo po mga Kristyano, pwede po tayo mag-ambisyon ng magandang buhay. Pwede tayo magsikap para ng magandang trabaho, magsikap ng magandang pamilya, ng mabuting household. Pero sa lahat po ng ito, ang pinaka-purpose nating mga Kristyano is that we celebrate the goodness of God sa ating mga. Hindi ibig sabihin na yun, mananatili ka na lang sa paghihirap mo, di ba? Magandang matutunan natin na yung pagsamba sa Diyos, hindi lang dapat sa oras sa maginhawa ang lahat, kundi pati sa oras po na paghihirap. So, ang way of worship, pagpili na sumunod kay Kristo, kahit sa gitna na paghihirap. It's hard. And lagi po namin sinasabi po sa inyo, I've had the privilege of baptizing several of you. And isa sa mga bagay po na lagi namin sinasabi, magpapabaptize ka. Alam mo ba yung pinapasukan mo? Diba? Ito yung terms and conditions. Diba? Hindi kita bubulahin na kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon in baptism, magiging maganda at magiging magaan ang lahat. In fact, it's going to get harder. Diba? Hindi siya budol. Hindi siya budol. But, ang sinasabi ko po sa atin, it will all be worth it. Sulit po yung ating pong pagmamahal, yung ating pong paniniwala kay Jesus. Magiging sulit ang lahat ng paghihirap at pagtatagumpay natin sa buhay na ito dahil kay Kristo na nagbibigay sa atin ng victory because of His death and His resurrection. Maganda po dito, sinabi doon sa verse 109 to 110, I hold my life in my hand. Hawak ko ang buhay ko. Diba? Kumbaga parang meron kang choice na sumunod sa Panginoon o hindi. Mau-worship ba natin siya kung susunod ako or hindi? And sinabi dito, the wicked have laid a snare for me, but I do not stray from your precepts. Yung sinabi na ang daming nag-aabang na patibong sa paligid mo, di ba? Pero piliin pa rin natin na sundin ang mga utos ng Panginoon. Sundin ang kanyang mga habilin sa atin. Diba? Hindi siya madali. Again, hindi siya madali. But it will all be worth it. It will all be worth it. Dito, yung sinabi ni Ruth sa chapter 1, na do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go. Where you lodge, I will lodge. Tapos yung sinabi niya, your people shall be my people and your God. Hindi lang ito sinasabi na Naomi, hindi kita iiwan. Pagluluto kita. But this was a declaration of faith in God. Your God will be my God. Hindi niya pinili na manatili kasama ni Naomi dahil sa obligasyon niya lang yan sa kanyang binuhay. But because she believed that this God na kanilang worship for the last 10 years, this is the God who will save them. This is the God who will make Himself real. Sa kabila man ng kanila pong mga pinagdadaanan. Hindi niya alam kung paano mangyayari yun. I don't think na meron siyang, uwi na kami Bethlehem, tapos meron akong makakala ng joke. I don't think na ganun yung nasa isip ko. We have the benefit of seeing the story kasi nakasulat na. And how all of these things happen. By the way, ito pong mga nangyayari po sa Bible, these are all true. These are all true. Hindi siya kathang-isip lang. Diba? But these are actual people, these are actual records of people and events. So dito, si Ruth, wala siyang kapuang-wang kung anong naghihintay sa kanila sa Bethlehem. Actually, mas nakakatakot nga yung kanyang sitwasyon. Moab was one of the nations na nagpapahirap sa Israel during that time. This was in the time of the Judges. So kung sasama na kay Naomi, ay,
Moabita, kalaban yan. So, pag pupunta siya sa tindahan para bumili, at ate, meron kayong pansigang, umalis ka! Malamang yun ang iiyakan sa kanya. Yun ang gagawin sa kanya. Dahil isa siyang kalaban. She was a foreigner. Basically, wala siyang kabuhayan na dadagnan sa Bethlehem. All she had was her commitment to Naomi and a belief in God. Your people shall be my people and your God, my God. Diba? Ang maganda po dito is that God rewarded that faith. Again, hindi kailangan ng Panginoon ng malaking pananampalataya. Ang kailangan niya, meron, kahit maliit, kahit na kasing liit, ng butil ng mustasa. Ang mahalaga, meron tayong pagtitiwala sa Kanya. God rewarded that faith, hindi lang ng isang mabuting asawa, hindi lang ng malusog na anak, kundi sa pamilya nila, eventually, nagkaroon ng tagapagligtas. Isn't that amazing? Diba? Kung paano ang Panginoon po natin kumikilos sa buhay po ng bawat isa. These are actually insignificant people. Hindi naman natin makikilala si Ruth at si Boaz unless we read them in the Bible. Pakialam ba natin sa kanila? Diba? But ang pinapakita po sa atin dito, kahit tayo, hindi man tayo sikat na influencer, hindi man tayo sikat na God sees you. God is able to use you. God is able to use your life for big things. So kahit na mahirap, di ba? Kahit na mahirap, let's make the choice to worship God and to obey Christ daily. Sometimes yung paghihirap natin, ngayon, hindi natin maintindihan, di ba? Maaaring meron akong feeling na, hindi pala ako kamahal-mahal. Di ba? Bakit niya ako pinagpalit? Di ba? Sometimes hindi natin maintindihan yung mga bagay. Pero someday, if we put our trust in Christ, if we put yung pagtitiwala natin na, Lord, gagamitin mo itong mga pangyayari ito sa buhay ko para sa inyong kaluwalhatian. Papakita din sa atin ng Panginoon, masusulit din ang lahat. Masusulit din ang lahat. Marirealize natin na hindi tayo nagkamali na piliin siya. Pangatlo, we worship God by believing in His testimonies. So binanggit po natin kanina that noon is the Aramaic word for fish. Diba? Ngayon, ginagamit natin yung fish symbol bilang expression of faith. Pero marami po sa atin, ginagamit po yung fish na para pag-imat. Didikita ko yung ganitong para walang masamang mangyari. Medyo misplaced po yung ganung klaseng faith. Originally, the fish was a symbol of testimony. Natutunan natin na ang testimony, pagpapatotoo, dahil na-witness mo yung kabutihan ng Diyos. Kaya meron tayong testimony time para ihayag natin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi man naging maganda yung outcome ng pangyayari sa iyo over the week, but we encourage everyone to give testimony para i-encourage po natin ng bawat isa na ganito ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. We worship God by reading His words because we also read in the Bible His testimony. Testimonies, diba? Yung mga kwento at patotoo ng mga kabutihan ng Diyos. Nakakalungkot lang kasi there are several na mga kilalang mga Kristiyano, kilalang mga preacher, who all their lives, binigay nila yung kanilang kalakasan, katalinuhan para intindihan ng Bible. And yet, some of them have fallen away from God. Sabi ng iba, may Christian na singer, may actually isang Christian na composer na member ng isang sikat na church. Tapos sabi niya na, hindi na ako Christian. May isang sikat na pastor na nagbenta ng mga books, mga bestsellers. Tapos, hindi na ako naniniwala kay God. And I am gay. Diba? Sa June is actually celebrated by the world as Pride Month. Diba? Kasi you take pride in who you are. Pero actually, from a biblical perspective, you are declaring, kung nagsa-celebrate ka ng Pride Month, you are actually declaring to God na, God, nagkamali ka. Nagkamali ka. You put me, a woman, in a man's body. Diba?
Diba? You are actually saying that the Lord is making a mistake. But, when we read from the Bible's testimonies, we see the stories of real people who are broken. Itong mga nakarang mga linggo at buwan, actually, pinag-aaralan ko po yung story po ni Abraham. Mula kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At hindi ko malubos maintindihan na paano pinili ng Panginoon itong pamilyang ito? Napaka-dysfunctional. Diba? Diba? Na siguro, ito na yung anak na, hindi ako magkakaroon ng anak, so anakan mo yung katulong natin. Diba? Si Sarah. Diba? Si Sarah, sino pa ba? Yung mga asawa ni Jacob. Diba? And napaka-broken. And yet, in spite of all the bad things, in spite of all the broken things, the brokenness that we see in people, the people here in the Bible, diba? God used each one of them to bring about His glory. Natutunan natin sa ating mga Bible study that miracles are actually signs. Sila ay mga karatula. Signs are pointing to a greater truth that we must learn to embrace. Kaso lang, madalas, mas wino-worship natin yung miracle. Yung pagpapagaling ng paralitiko, mas binibigyan natin ng emphasis yung pinagaling yung paralitiko kaysa yun sa pinatawad siya sa kanyang kasalanan. Diba? Kaya nga itinatalaga natin ng certain Bible characters bilang mga santo. And we pray to them, hoping na sila yung sasagot ng natin, ng mga panalangin natin. But, they are just signs. They are just signs. They are pointing to the source of the miracle. Can you imagine, kunyari, pupunta ka sa, bisita iglesia. One of the things na gusto ko pong gawin itong huli is magbisita iglesia. Kasi gusto ko makita yung mga magaganda, mga lumang church. Kunyari, pupunta ka sa Basilica sa Taal. Diba? Sinabi, pinakamatandang church, pinakamalaking matandang church sa buong Asia. Na sobrang laki, pwede ka mapasok ng motorsiklo sa loob. Can you imagine na nakita ko yung sign, this way to Taal Church. Tapos bumaba ako, tapos winnership ko yung sign. Can you imagine that? Ang weird, di ba? Pero ganun ang ginagawa natin. The signs in the Bible, the signs that we see are pointing to a greater truth, and that is Jesus as the source of the miracle. Kaya ano sinabi ni Jesus na, hinahanap niyo lang ako dahil nakakain kayo ng masarap na tinapay. Hindi kayo interesado para kilalanin ako, the bread of life. Interesado kayo kasi gusto niyo pang kumain, gusto niyo pang mag-samgyup. Diba? So pahalagahan po natin ang testimonies ng Diyos. Whether pinakikinggan natin siya, or whether we read it, spend time to read those testimonies here in the Word. And these stories, again sinasabi ko po, hindi siya kapangisip lang. These are actual people. These are actual events. And when we appreciate these testimonies, we learn who God is. Ito ay nagbibigay ng joy sa ating puso. Sinabi niya, your testimonies are my heritage forever, for they are the joy of my heart. So, ano po yung sabihin ito for us? The way of worship is pagpili na sumunod kay Kristo hanggang sa dulo ng ating buhay. Ang word na ginamit po dito is, I incline my heart to perform your statutes forever to the end. I incline, hindi lang siya yung hihilig ka, but ang ibig po sabihin po is nata, to stretch. Ibigay mo yung buong effort mo. Context po niyan is kapag yung tent, ine-expand, kailangan mo siyang hilain. Kailangan ibigay mo yung 100% mo kasi mababatak eh. Hihilain ka ng tent pabalik. So kailangan nata, incline, hilahin mo, ibigay mo yung sarili mo, yung full weight mo para ma-expand yung tent. Bakit kailangan i-expand yung tent? Kaya may mga bisita, kailangan i-accommodate, or kailangan may mga bagay na isilong mula sa una. Diba? But, sa sinasabi dito is that if we incline our heart, diba, ibigay natin yung buong puso, buong kaluluwa, yung buong lahat ng effort natin to follow and to know Christ.
Balik tayo kay Joshua. Si Joshua, di ba? Kilala natin si Joshua as the leader, di ba? Na pumalit kay Moses. Pero, one of the things na kilala natin kay Joshua, ito, ang verse na ito. Nakikita ko sa maraming bahay. Alam ko, Ate Christy, meron sa bahay ninyo before. Hindi ko lang nakita nito ulit. But as for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Hindi ito sinabi ni Joshua para lang meron tayong mailagay sa bahay natin na ma-display. Hindi. But it was actually a declaration of commitment. Tingnan natin yung buong verse. If it is evil in your eyes to serve the Lord, so basically hinahamon ni Joshua yung buong yung mga Israelita. Piliin niyo, sino ba sasambahin niyo? Yung mga Diyosan dito sa Kanaan? O sasambahin niyo yung Diyos na nagligtas sa atin at nag-enable sa atin para pagtagumpayan, mag-conquer ang buong promised land. Choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Yung commitment na ito is actually a picture of this, nata. Sinasabi ni Joshua na, sige, kahit na ayaw nyo sa Diyos, basta ako, saka yung buong sambahayan ko, yung buong pamilya ko, we will serve the Lord. To nata ourselves, to incline our heart towards Christ, is stretching ourselves para i-accommodate natin sa buhay natin yung salita ng Diyos at yung pagsamba sa Kanya. Hindi ito yung, nabaptize ka na ng pastor. Okay, tapos na, gagawin ko din ang hagalos ko. Hindi siya, that's not nata. Okay? Commitment is more than making an emotional decision. Ito'y pagbuhos, pag-stretch ng iyong sarili para ma-accommodate yung mga importanteng pagbabago. Yung pagbabago sa ating pong ugali, pagbabago sa ating pong pananaw. Piliin natin ng way of worship ng pagsamba kay Kristo, pagsunod sa mga salita niya. Hanggang sa dulo ng ating time sa mundong ito or kapag bumalik siya. So, kwento ko lang po ng mabilis. So as you know po, nanood po kami ng concert last week. Yung pong iba yung feeling, hindi ko, pero it struck me at that moment. Yung pinaka-moment bago mag-start yung concert. Tapos yung mga tao sa paligid, sa arena, expectant sila. Sobrang expectant nila na kapag biglang may sumigaw na, andun siya! Nagkakabal yung mga tao kasi akala naglalabasan ng mga phone. Kasi akala nila mag-e-entrance yung mga performer, yung mga artist dun sa hindi dun sa stage. So akala nila manggagaling. So, paano sila mag-zip line sila pababa na. So, pero yung mga tao, they were actually waiting. Nararamdaman mo na, siguro kung meron kang posporo tapos inindihan mo, para maghiliyab yung buong arena. Dahil sa sobrang expectant, yung ang taas-taas ng excitement, na ayun na, lalabas na sila, dadating na sila. Diba? At that moment, na-realize ko, ganun din ba tayo excited to see Jesus? To see Jesus in worship? Na pag-gising natin na Sunday, yes, it's another Sunday. It's another... Magulit kayo yung anak ko. Mommy! Today is Sunday. Let's worship today. Di ba? Nakakatuwa yung mga... Meron tayong isang isa sa mga bata sa PBS before na parang dahil hindi siya nakapunta sa church, umiyak. Di ba? Ayun, wala na siya. Diba? Kasi pag napapalitan yung mga bagay po sa puso natin. Di ba? Ayun eh. So kailangan po natin na i-incline yung ating po mga puso to always choose Christ. So, ano ba yung purpose ng lahat ng ito? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Bakit kailangan iligtas si Ruth at si Naomi? Bakit nagsimula ang church with 3,000 believers on the day of Pentecost? One word, worship. We were created to worship. Worship ang dahilan kung bakit tayo nandito. Kung bakit tayo pinili ng Diyos na iligtas, because He wants us to worship Him.
that by worshiping God, we will find our fulfillment, our peace, our joy, and strength in Him. Ang pag-worship natin sa Diyos, yung tanging bagay na magpupuno po sa atin. So as we reflect, di ba, ano yung mga dapat magbago sa ating schedules para mas makapag-worship tayo sa Diyos in reading His Word? If you are experiencing hard times ngayon, di ba, ano yung mga bagong natututunan natin tungkol sa Diyos sa ating mga pag-ihirap? Nakarapat dapat siyang sambahin. And by worshiping God, by believing in His testimonies, ano yung mga bagong natututunan natin tungkol sa Diyos? Mula sa testimony ng ating mga kasama, mula sa Bible. Paano natin pangahawakan ang lahat ng ito? The way of worship is not just a Sunday activity, but a daily commitment to follow Christ and to make Him known. Ang pagsamba natin sa Diyos, yun po yung expression ng ating pagpapatibig sa Kanya. Bilang pagkilala sa Kanyang kabutihan at Kanyang authority sa ating mga buhay. So, gaano ka-importante sa atin yung ating pagsamba sa Diyos? Is it worth getting up every Sunday morning? Imbes na natutulog ka na lang, nagre-relax sa bahay? O willing ka na ipaglaban ang pagsamba sa Diyos? Hindi lang tuwing Sunday, but every day. Sa pagbasa ng ating Bible, sa paghahanda on Saturday night, diba? Kasama ang buong church and Sundays. Kasi katulad ni Ruth, pinangahawakan mo yung kabutihan ng Diyos at yung Kanyang mga pangako. Siyasatin natin yung oras na binibigay natin sa Kanya, as well as yung ibang mga aspeto ng ating buhay. Remember that God rewards faithfulness. Hindi yung maging perfect tayo. God does not require us to be perfect. He wants us to be faithful. Kundi maging tapat tayo sa ating pagsamba at pagsunod sa Kanya. Gaya ni Ruth, gaya ng mga naunang believers na pinanghawakan si Kristo hanggang sa dulo, di ba? Talagang to the end, kahit na patayin sila for their faith. Diba? Sana we make that commitment also. Sikapin natin hilingin sa Diyos na palatilihin tayo sa pagsamba kay Jesus. This is the way of worship. This is the way of the Word.